nakakatawa ang ilang motorista at commuter sa pagpapaliban sa EDSA rehabilitation. Hindi rin kasi muna matutuloy ang odd-even scheme na lubharaw makaka-apekto sa kanila. Live mula sa Caloocan City, may unang balita si James Agustin. James. Gang, good morning. Pabor naman yung mga nakausap ko na mga motorista maging commuter dun sa naging desisyon ng gobyerno na suspendihin na muna pansamantala yung rehabilitasyon nitong EDSA. EDSA ang karaniwang ruta ng company driver na si Milbert. Kaya pabor siya sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang suspendihin ang rehabilitasyon ng EDSA. Maganda naman na pag-aralan muna bago nila ipatupad. Kasi hindi yung patupad ng patupad, diba? Dapat may feasibility study muna. Ganyan din ang tingin ni Chris na mahigit isang dekada ng taxi driver. Wala namang maayos na plano pa eh. Tama lang yun kasi mahirapan din kami ron eh. Pag tinuloy yan, walang maayos na plano, mahirapan kami. Opo. Ang hirap na ng biyahe, sir. Hindi rin muna itutuloy ng MMDA ang pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA. Bagay na ikinatuwa rin ng mga motorista dahil apektado raw talaga ang kanilang biyahe. 3 araw kaming hindi makakabiyahe. Kaya pahirap talaga. Yung pagkakasuspindi makakabuti yun. Kasi kung 3 days na nawala kang magagamit na sasakyan sa EDSA, which is the very route na tinitake ng mga taga Navotas, Malabon, Valenzuela, puro dito ang daan namin. Kaya makakatulong yun sa ngayon. Pero after 30 days, kapag in-implement nito, hanap kami ng ibang alternative talaga para makapunta kami sa pupuntahan namin. Maging ang mga commuter nangangamba sa posibleng matinding traffic na maring maidulot ng rehabilitasyon. Mas okay po yan. Kasi mas dapat muna pong pag-aralan bago po nila i-implement po talaga. Kasi yun nga pong wala pang ginagawa ang traffic na eh. What more kung ginagawa na po talaga siya. Kung gusto nila ng more time para pag-isipan, sige lang po, okay lang po sa amin. Basta sana, in the end, matuloy pa din. Samantala, Igan, hiling naman ng mga nakausap ko na mga motorista maging mga commuter na kung sakali matutuloy na raw yung rehabilitasyon nitong EDSA, sana raw ay madagdagan yung mga bumabiyahing bus dito sa EDSA Carousel, maging yung mga bagon sa mga linya ng mga tren. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 7:25 on a Monday morning. Narito po ngayon tayo sa MRT North Avenue Station southbound. Nakikita niyo po ang sitwasyon sa aking likuran. Tuloy-tuloy lamang po ang dagsa ng mga pasahero ngayong umaga. Kani-kanina medyo nagkakaroon tayo ng pila dito sa banda papasok, dito sa mga gates, papunta mismo sa platform. Pero mabilis po yung nawawala yung pila na yan dahil sa ating pagta-time. Sa dating ng mga tren, every 3 to 4 minutes ay dumarating po yung mga tren. Kaya kung magkapila man dito, ay mabilis itong na nakakapasok. Mabilis nawawala yung pila. At isa nga po sa mga ginawa para mapabilis ang pila papasok ng platform ay yung pagtanggal sa mga x-ray machines. Ayan, metal detectors na lamang ang ating nakikita ngayon. Dire-diretso lamang ang mga pasero. Pero para bantayan pa rin siyempre ang seguridad, narito naman ang mga kawani ng Philippine Coast Guard, EOD. Meron silang K9 units. Randomly may mga chinecheck sila mga bagahe. Halimbawa, kanina may nakita tayo, may dala siyang maleta. Chinek yan ng mga kawani ng Coast Guard. Siyempre, para kahit mabilis, pinapabilis natin ang daloy ng pila, siyempre kailangan secure pa rin ang ating mga kababayan. Kumustahin naman natin ngayon ang ating mga kababayan. Ito, nakapila sila. Ito mga single journey ticket. Ito naman yung mga stored value ticket. Naglo-load sila na. Ma'am, hello, good morning. Isang mabilis lang. Kumusta ang commuting experience mo ngayon? Mas mabilis bang usad ng pila ngayon? Siguro nga po. Kaya, minsan kasi lang ako nagko-commute. Pero hindi ka regular commuter. Ano naman ang pakiramdam mo dun sa tinanggal yung x-ray machine? Hindi ba parang nabawasan yung sense of security o okay lang sa iyo? Mas mabilis po kasi yun eh. Kaysa yung maglalagay ka ng bag sa x-ray. Oo. So mas okay sa'yo? Apo, mas okay po. Ingat sa biyahe. Sir, kumusta naman ang biyahe mo ngayon? Okay naman. Mabilis? Mas mabilis ba ngayon? Regular commuter ka ba dito?
Hindi naman. Hindi. Minsan kasi sa karosel ako eh. Minsan sa karo. Pero ngayon, ngayong umaga, okay? Okay. Okay ang biyahe mo. Sige, maraming salamat ha. Ingat kayo. Mga kapuso, so far so good. Yan po ang nakita natin na sitwasyon dito. Mas mabilis ang daloy ng pila. Mas mabilis nakakasakay ang mga commuter natin sa tren. At syempre, nandiyan pa rin naman yung security measures in place para masiguro kaligtasan ng pagko-commute ng ating mga kababayan. At yan po ang latest mula dito sa MRT North Avenue Station. Balik muna tayo sa studio. Magandang balita sa mga commuter. May panibagong promo ang Department of Transportation sa Metro Manila Rail Lines tuwing linggo. Yan ang Family Pass 1 plus 3 promo. Sa bawat 4 na pasahero ng MRT3, LRT1 at LRT2, pamilya man o magkakaibigan, isa lang ang magbabayad at libre ang 3. Ang First Family mismo ang naglunsad niyan sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Layo ng proyekto na makatulong sa mga Pilipino at mas ma-enjoy ang linggo kasama ang kanilang pamilya o mga kaibigan. Ikinatuwa naman niya ng mga pasahero dahil makakatipid sila sa pamasahe. Tiwalang isa sa mga leader ng Kamara na itatawid ng Senado sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon patapos na ang kasalukuyang Kongreso. Nilinaw naman ng bise ang pahayag na gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. May unang balita si Jonathan Andal. Noon pa man, gusto na raw ni Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial para malinis daw ang kanyang pangalan. May petisyon pa rin naman sa Korte Suprema ang bise para pigilan ng trial pero hindi pa naman niya ito inaatras. How am I preparing myself mentally and emotionally? Well, emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment. Ikinuwento yan ng bise habang nasa Hague, the Netherlands. Tinanong din ng bise tungkol sa pahayag niya noon na gusto niyang magkaroon ng paglilitis dahil gusto niya ng anyay bloodbath. We have always said that the impeachment is a political persecution. If it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. When there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Ang pagkumpara ng bise ng kanyang impeachment trial sa crucifixion o pagpapapako sa krus, tinawag ng isa sa mga leader ng Kamara na drama lang. Hindi kailangan ng drama dito. We don't even have to resort to language such as that. Kung naniniwala ang ating Vice Presidente at ang kanyang mga kakampi na wala silang kasalanan, na wala silang pananagutan, iharapin nilang. Unahin daw muna ng Senado ang mga nakabinding panukalang batas. Inusog ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa Senado sa June 11, 2 araw bago ang sine die adjournment ng 19th Congress sa June 13. At this point, sir, I really do not know if the impeachment trial will push through. But I told the defense team that they should prepare for whatever eventuality. Si House Assistant Majority Leader Representative Judah Sidre naniniwala pa rin itutuloy ng Senado ang impeachment trial kahit pa tumawid ito sa 20th Congress. Aniya, nangyari na rin daw ang ganitong sitwasyon sa Amerika kung saan kinopya ng Pilipinas ang proseso ng impeachment. Pinakakilala doon si President Bill Clinton na impeach sa isang kongreso at nagkaroon ng trial sa kabilang kongreso. Gusto ko na lang panghawakan yung sinabi ni Senator Jingo Estrada na gagampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty na italakayin ang impeachment. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Wala raw special treatment kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, ayon sa kanyang abogado. Sabi ni Atty. Ferdinand Topacio, magkakaroon ng kasama si Teves sa detention cell, gagamit ng common toilet at ventilador. Unang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na hiniwalay muna si Teves sa ibang detainee para masanay siya sa kulungan. Mananatili si Teves sa NBI Detention Facility hanggat walang commitment order mula sa korte. Si Teves ay akusado sa mga kasong pagpatay sa Negros Oriental, kabilang ang pagiging mastermind umano sa pamaril kay nooy Negros Oriental Governor Roel Degamo
at 9 na iba pa noong March 4, 2023. Dati na itinanggi ni Tebes ang mga akusasyon. Ang sakit na tumama sa ilang taga-Siquijor na unang inakala ay glanders disease, melioidosis pala, ayon sa Department of Health. Isa itong nakamamatay na sakit ng tao at hayop na sanhi ng bakterya. Karaniwan ito sa tropical areas gaya ng Pilipinas. At nakuha ito sa paglanghap ng maruming hangin o pag-inom ng kontaminadong tubig o sa pagkaka-expose sa lupa. Wala pang bakuna rito. Magkatuwang DOH at Department of Agriculture para tugunan ang mga kaso nito sa Siquijor. Muling hinihimok ang mga livestock raiser na paigtingin ang sanitary protocol sa kanilang mga farm. Dapat sundin din ang mga regulasyon ukol sa pagbiyahe ng mga hayop. Ngayon malapit nang magsimula ang pasukan sa mga pampublikong paaralan. Price check muna ng school supplies sa Divisoria bago mag-add to cart. Sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Susan, sa June 16 na ang balik eskwela sa mga pampublikong paaralan. Kaya naman chinek natin dito sa Divisoria ang bentahan ng mga school supplies. Medyo matumal pa sa ngayon, pero dito maraming mura. Nakaraang linggo raw nagbukas ng tindahan ng school supplies si Ali. Bukod sa may 2 linggo pa bago ang pasukan, paulan-ulan din daw nitong mga nakaraang araw. Kaya medyo matumal pa ang bentahan. Sa ngayon, hindi pa masyado mabili. Kasi sa gawa ng tagulan, mga kuwan pa lang binibili nila. Isa-isaan lang po. Tuwing hapon medyo dumarami ang customer, pero iilang items pa lang din daw ang kanilang binibili. Mga kuwan po, yung notebook po at saka mga papel, yung binder po, at saka yung mga pangtasa, at saka yung glue, pentel, lapis, at saka yung ballpen. Dito sa Divisoria, mabibili ang writing notebook sa 30 hanggang 35 pesos. Ang spiral notebook nasa 15 pesos. Ang intermediate pad, 25 pesos. Ang yellow pad naman, 35 pesos. Meron ding set ng lengthwise, crosswise at 1/4 pad paper na ibinibenta ng 40 pesos. Sa mga bibili ng glue, nasa 35 pesos hanggang 45 pesos ang isa. Ang pantasa, 10 pesos ang pinakamura at 100 pesos ang pinakamahal. Ibinibenta naman ang pencil case ng 50 hanggang 100 pesos. Ang regular na lapis, 10 pesos kada piraso, habang ang jumbo, 18 pesos. Ang ballpen mabibili sa 7 pesos hanggang 25 pesos. At ang crayons, nasa 25 pesos hanggang 100 pesos, depende sa klase at brand. Dito sa tindahang ito sa Divisoria, ang pinakamurang bag ay nasa 100 pesos lang. Meron din namang 380 pesos at ang pinakamahal, 600 pesos. Pero ang mga bag na ito, pwede raw makahingi ng tawad mula 30 pesos hanggang 50 pesos. May ilang namimili ang pinipiling wag munang mamili sa ngayon. Gaya ni Nanay Julieta na 4 na apo raw ang bibilhan ng school supplies ngayong pasukan. Sa ngayon po, hindi mo na pa kami bibili ng school supply kasi medyo mataas pa. Ngayon, pag medyo mababa na siya, doon na lang po kami bibili. Ang mga notebook, ballpen, lapis at mga coloring. Siguro mga 3,000, pwede na. Na budget. Opo. Kasama raw sa pagtitipid niya ang ipagamit sa mga apo, ang mga dating bag at sapatos na maayos pa naman ang kondisyon. Susan, bagamat 24/7 bukas ang mga tindahan ng school supplies dito sa Divisoria, medyo problemado ang mga nagtitinda dahil sumabay pa raw ang ulan. Gaya na lang ngayong araw na halos oras-oras daw ay umuulan dito. Kaya naman mas lalo raw nababawasan ang kanilang customer at kita. At kita nyo nga dito sa aking likuran, may mga plastic dito. Ito yung pinapang cover nila sa kanilang mga paninda sa tuwing bubuhos ang ulan. At yan, ang unang balita mula rito sa Divisoria sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Tila naging romantic comedy ang eksena sa recognition rights ng PNP Bagsikdiwa class sa Parang Maguindanao del Norte.
Makikita nakaluhod ang lalaking yan sa likod ng isang kadete. Ang lalaki, isa palang pulis na may surprise marriage proposal sa kanyang nobya. Maya-maya, tila may ibinulong ang isang kadete sa pulis at siya'y napatayo. Nagulat siya nang madiskubring hindi pala ang girlfriend niya ang nasa harap niya. Agad naman siya itinuro sa pila ng totoo niyang nobya at inulit ang proposal. Naging comedy man, sumakses pa rin ng pulis na makamit ang matamis na oo ng kanyang kasintahan. Ang kwelang proposal video mayroon ng 8 million views. Another beauty title for the Philippines. Si Krishna Gravides ang kinilalang Miss World Asia 2025. Kabilang si Krishna sa 6 na magrareyna bilang Continental Queens. Authenticity, heart at brilliance ang pinakita ng Baguio Beauty Queen na umabot sa top 8. Kinoronahan namang Miss World 2025 si Opa Sushata ng Thailand. Yan ang unang title crown ng Thailand sa naturang beauty pageant. Wow! Congratulations! Congrats. Oo. Ipinakilala na ang mga bituin na magkukulabanan, di ba? Sa biggest dance competition on TV, ang Stars on the Floor. Sa episode ng All Out Sundays kahapon, high-energy dance performance ang pinamalas ng mga celebrity stars na sina Glyza De Castro, Rojan Cruz, Faith Da Silva, Thea Ashley at Vision member na si Patrick. Nagpakitang gilas din ng content creators o magiging digital stars na sina Zeus Collins, Dasuri Choi, JM Irevere at Kakay Almeda and Joshua Decena. Sila ang magkukolabanan soon sa Stars on the Floor, hosted by Asia's multimedia star Alden Richards at kasama ang 3 dance authorities na sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Kapuso comedian Pok Wang, and SB19 choreographer Coach J. Mapapanood ang Stars on the Floor simula June 28. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.